Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan. Pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Tuklasin natin! Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Diyos maray na aldaw sa indong gabos ng mga kabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunan tuklasin natin. At ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyong makakasama sa loob ng 1 oras. Sa lahat po ng mga masugid natin tagas-baybay, maaari po kayo magpadala ng sulat troniko sa tuklasin natin at yahoo.com. Kung may nais po kayong ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan. At maaari din po kayo mag-text sa 0915-258-4091. Maaari din po kayo mag-email ng comment sa ating social media pages ng Tagpulan Channel o sa ating sariling bahay sa YouTube, ang BDT Radio Production po. Please like, share, and subscribe ang ating pong YouTube account. At naku, ngayong araw na ito ay sigurado ko siksik-liglig ang ating mapag-uusapan, ang ating magiging talakayan ngayong araw na ito dahil malalaman natin kung ano ba itong tinatawag natin MIRDC. Naku, ito ay isa sa mga ahensya ng Department of Science and Technology. Ang MIRDC po, naku, ipapaliwanag po sa atin yan ng ating po na panauhin ngayong hapon ito. Siya po actually ay isa po na nakapagtapos po siya ng Metallurgical Engineering sa Mapua Institute of Technology. At he has also taken postgraduate with units in Master of Science, Materials Science and Engineering in 2005. And graduated Master of Technology Management in 2023 at the University of the Philippines. O, diba? At nako, nakakatuwa dahil mula sa MIT naging nasa University ng Pilipinas. At ang kanyang karanasan ay hindi makakawaran because 13 taon po siyang
nagseservisyo sa ating pamahalaan sa ilalim po ng MIRDC DOST bilang isang senior science research specialist. No? At over 19 years of work experience sa iba't ibang field po. Nandiyan yung manufacturing and processing like refining of copper, metal casting, and aluminum heat treatment. Nandiyan din ang kanyang pagsasaliksik, yung research and development like materials for RFs, vacuum heat treatment, and cupola melting. Ganun din ang kanyang karanasan pagdating sa quality assurance, reliability, and failure analysis of semiconductor packages. Siya po ay nag-engage din on the materials and process development and green product analysis. Alam mo, marami po mga termino na bago sa ating pandinig at sigurado kung katulad ko, ano nga ba yun? Kaya, samahan niyo po ako, tuklasin natin ngayong hapon nito ang ating pong mga pag-uusapan tungkol sa MIRDC o ang Metals Industry Research and Development Center. Magandang hapon po sa iyo, Engineer Mervic Goroste. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Cathy, at sa lahat po ng inyong taga-subaybay sa tuklasin natin. Salamat po sa pag-imbita sa amin sa isang programang ito na maaring magkaroon ng ibang matuklasan talaga nila kung anong ginagawa ng ating pamahalaan when it regards to science and technology. Ayan, Ma'am Cathy. Thank you. At isang karangalan, Sir Mervin, na kayo ay bahagi ng palatuntunan nito dahil ang mga katulad ko na talagang hinubog na ng inyong karanasan dyan sa inyong posisyon bilang isang public servant, no? Ay sadyang nakakatulong po para sa pagpapaunlad ng ating bansa at ng ating mga kababayan, lalo na pagdating sa industriya ng metals and engineering. Anyway, simulan ko lang para lang sa kapakanan ng ating mga kababayan. Ano nga ba ang MIRDC, Engineer Goroste? Ayan po. Ang DOST MIRDC ay isang ahensya po ng ating Department of Science and Technology. Kami po ay isa sa 7 na Research and Development Institute o tinatawag nating National Laboratory ng ating Department of Science and Technology. So, bahagi po kami o kasama kami dun sa under ng isang malaking bubong ng DOST, kasama dyan ng Pag-asa, yung mga sikat na Pag-asa, PhilVox, ayan, yung DOST SEI, STII, at ilan yung mga kasama naming RDIs kagaya ng DOST FNRI, yung mga sa food, nutrition, research. Kasama namin din yung mga Philippine Nuclear, kasama namin yung Forest Products, yung Philippine Textiles. Lahat po kami ay naandun sa under ng Research and Development Institute o National Laboratory ng ating departamento po. Kami po, ang metals industry ay specific pong ang pagsasaliksik na agham namin po ay mula sa mga metals, no. Ang center po ng pananaliksik namin ay sa metals lamang. Pero since nakikita po natin no ang metals ay hindi lamang dapat maging focus sa metals. So, meron po tayong ibang mga materials kagaya niyan yung ginagamit natin sa AMCEN, which is yan yung magiging isang topic po ulit ninyo, yung tungkol sa 3D printing. So may mga iba-ibang materials din po kami na nakikipag-collaborate po ang metals industry sa iba-ibang sektor ng lipunan or industries. Kasi nga po, ang metals po ay it cuts across to all industries. So pumunta ka sa industriya ng pagsasaka na andyan ang metals. Pumunta ka sa industriya ng food na andyan po ang metals. Pumunta ka sa paggawa ng mga microchips na andyan po ang metals. So yan po si Metals Industry Research and Development Center para po sa inyo. Ako, ang lawak pala ng nasasakop at pwedeng matulungan na sektor sa lipunan ng inyong ahensya, ng inyong ika nga natin ay institute o yung tinatawag natin Metals Industry Research and Development Center. Pero sir, alam ko itong MIRDC, no, dahil under siya doon sa, in fact, diba, 21 attached agency ang nasa ilalim ng DOST. Pero
pagdating sa Research and Development Institute na nasa ilalim ng DOST, sabi ko nga, 7 lang kayo out of dun sa 21. Can you imagine na yung inyong kumbaga, nasa inyo yung pagsasaliksik at pagbubuo, tama ba? Pag-innovate o sinasabi natin na talagang paglilikha ng mga bagay-bagay. Pero sabi mo nga kanina, hindi lang metal ang inyong inaaral sa kasalukuyan, di ba? Pero, sir, kamakailan ay meron kayong itinayo na Metals and Engineering Innovation Center. Ano ba itong Innovation Center na to at paano to nakakatulong sa regional development sa ating bansa? Ayun po, yung tinatawag po nating Metals and Engineering Innovation Center. So, para siyang ginagawa namin magkakaroon ng maliliit na laboratorio o maliliit na MIRDC sa bawat region po. So, kung ang ginagawa po, ang focus ng MIRDC is regarding sa metal fabrication, so yung mga maliliit po na MEIC dun sa mga ating regional offices ay o regions natin ay sesentro rin sa pag-develop ng parte ng makina o mismong mga makinarya. So yung mga MEIC po natin ay inaasahan natin na makagawa ng parts ng mismong makina o mismong makina para pangsakahan, pwede pong pang-ani, pwede pong pang-agrikultura, at pwede rin po yung pagproseso ng iba't ibang produkto ng pagkain. Gaya ng yung maayos na pagpiga, hindi lang dapat pipigain o gumawa ng makina, pero yung maayos na pagpiga ng mga juice mula sa prutas at iba pang makinaryang pang-industriya, gaya ng pagtutunaw ng metal, Yun din po, yung ganitong layunin po natin ay makakatulong sa regional development dahil atin pong pinapalakas yung mga kakayahan ng mga technical personnel natin sa mga bawat rehiyon sa pamamagitan po ng ating mga tinatawag na mag-aaral at mga professor ng mga state universities and colleges o SUCs mula sa pagtuklas po ng nararapat na kagamitan para sa pangangailangan o akma sa naturang rehiyon at kung paano ito buuin ang makina at pagganahin ng ayon sa design o function ng makina. Yung makapagpamalas po yung mga rehiyon na tinatawag natin ng mga machine prototype. Kung inyo pong matatandaan, ang MIRDC po ay nakapagpamalas po kami ng imbensyon na tinatawag na hybrid electric road trains at mga trains. So inaasahan din po natin yung mga rehiyon, yung mga SUCs na merong mga MEIC, makagawa ng mga makinarya na makakapagdulot ng kapakinabangan doon sa rehiyon nila. So kung halimbawa ang region na yun ay nais nilang mag-focus sa pagro-roast ng kape. So maaari ang mga gagawin nila makinarya is pagro-roast ng kape o pag-aani ng palay o pagtatanim ng palay at iba't iba pa. So kung alam niyo po Ma'am Cathy, kung matatanong niyo po yung meron tayong tinatawag sa DOST na RISE, yung Regional Invention Contest and Exhibits o yung RISE nga. Ang karamihan sa sumasali dito, yung mga sa patimpalak na ito ay yung mga paaralan o yung mga university. So ibig sabihin, meron tayong mga Pilipino, natural na mga matatalino. At gagamitin natin yung talino natin upang lutasin yung mga problema sa pamamagitan ng paglikha po ng makina. So yung MEIC, magiging instrumento siya sa paglikha ng mga mas marami pang makina na makakatulong sa regional development, Ma'am Cathy. Napakaganda pala nung pagtatatag ninyo ng tinatawag natin Metals and Engineering Innovation Center. Kasi, kumbaga parang mas, tawag dito, ini-empower ninyo ang bawat rehiyon ng ating bansa para una, makahagilap kayo ng mga talentado, ng mga estudyante natin, kahit yung mga professor na talagang ang layunin talaga ay patuloy na magsaliksik para mapakinabangan sa iba't ibang larangan. Sabi mo nga kanina, pwede sa pansakahan, di ba? At pwede rin dito sa pagkain, sa paggawa ng makinarya ng pagkain. May binanggit ka rin kanina ng microchips. At naiisip ko rin ngayon, pwede rin sa transportation. Dahil sabi ko nga kanina, meron tayong hybrid electric train, di ba? And in fact,
Kasi ngayon, Engineer Mervin, diba meron tayo ngayong modernization program ng pamahalaan pagdating sa transportation. Yung modernization of public utility vehicles, right? Diba? Ginagawa na natin silang e-jeepney, mga ganon, diba? So, curious lang ako, bagamat maganda itong ginagawa ninyo ng pagtatatag ng Metals and Engineering Innovation Centers sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa, kung paano nyo ginagawa na ang mga state university sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa ay makahagilap kayo ng mga talentado na mga estudyante o mga professor. May binanggit ka kanina yung RISE. Sa pamamagitan ba nito, doon kayo nakakahagilap? Bali ma'am, yung tungkol dun sa nabanggit kong RISE, no, naniniwala kasi kami, kaya itong proyekto na MEIC, naniniwala kami na ilalapit din namin yung mga laboratorio sa bawat rehiyon para upang itong mga talentadong kapwa nating mga Pilipino, mga inhinyero, mga inventor ay hindi na kailangang pumunta pa dito sa NCR na mas malayo. So ang ginawa natin is parang gumawa tayo ng mga punla doon sa malalapit doon sa kanila upang doon mismo nila gawin yung kanilang mga nararapat na invention. So doon sa mga MEIC, ilalagay natin doon yung mga makina na kailangan nila. Halimbawa po, ang makinarya nila is gagawa sila ng sabihin na natin na simpleng lutuan pero kakaiba siya sa iba, po. Yung lutuan na para sa mga ano ba magandang example, halimbawa lutuan na yung mas innovative siya sa paggawa ng mga barbecue, kasi may makikita tayo na isang pindutan lang meron ka ng barbecue. Pwede nilang gawin po doon sa mismong mismong MEIC doon sa rehiyon na yon dahil mas malapit sa kanila. So yung MEIC po na yon ay yung nasabi po ninyo is doon sa RISE is hindi lang po namin sila hahanapin doon sa mga lugar na yon, bagkus po ite-train pa rin po namin sila doon sa mga makina na bibilhin po natin. Hindi po natin sila hahayaan doon. Tuturuan pa rin po natin sila kung paano i-operate yung machine, kung paano po i-operate ang mga welding machine, kung paano mo mag-simulate at mag-drawing, paano po mag-design ng mga makina, at kung ano-ano pa po. Yun po yung layunin po ng MEIC. Ma'am Cathy. Ibig sabihin pala, may ka-activat din pala siyang training. Hindi lang itinayo mo yung Innovation Center, meron din kayong mga ginagawa din na mga pagsasanay, pagtuturo doon sa mga interesado at natatanging mga inhinyero, inventor, mga estudyante na gusto talagang tumutok dito pagdating sa paglilikha ng iba't ibang klase ng pwedeng makinarya, diba? Sir, pero di ba recent lang, parang kailan ba yun? Itong Fab Labs, kung nakakandaan mo, di ba meron tayo din ito sa mga regions? Ano yung kaibahan ng MEIC sa Fab Labs? Yan po, ma'am. So nabanggit ninyo si Fab Labs. Kung tama po ako, yung Fab Labs actually nag-umpisa yan sa ibang bansa. Yung MIT rin, equivalent sa US, yung MIT. Na yung mga Fab Lab, so parang kung titingnan natin, parehas siya ng konsepto when it comes to yung magkakaroon ka ng research and development doon sa Fab Lab na yon. Pero dito sa Pilipinas po, ito po ay proyekto po ng kagawaran ng Trade and Industry or Department of Trade and Industry. Ito po ay nagsimula doon sa tinatawag nilang shared service facility, kung saan nagtatayo po sila ng isang facility na kung saan lahat ng SMEs doon po sila gagawa sila ng production po nila. So ang example po nito actually napasama rin po ang MIRDC dito, since si MIRDC nga po is gumagawa ng mga prototype ng makina at makagawa ng makina na kapakipakinabang. Ang isa po naming natulungan dito ay kasama dito yung Universidad ng Pilipinos o College of Fine Arts na gumawa kami ng makina para sa
yung paglikha po nilang tinatawag nating mga potter's wheel, yung tinatawag po nating potter's wheel para sa paggawa po ng mga banga, yung mga potteries. Yun po, nilagay po natin yung mga machine na iyon at tinanggap po yun ng Fab Lab at ng DTI dyan sa UP College of Fine Arts. So yun po is, kagaya po ng MEIC, ang MEIC naman po sa amin, since specific po siya, metals and engineering, so ang fino-focus po na talaga namin dito ay yung paggawa ng parts na bago at paggawa ng mga makina na kapakipang-hinabang po doon sa rehiyon nila. So yung isang pagtatama po, no, ang una po naming ititrain nito, ang pagsasanay po dito ay within doon po sa mga professor at kung yung mga kasama po nilang mga estudyante is makikinabang po doon dahil tuturuan po sila naman ng kanilang mga professors. So dahil po doon, mas tataas po yung kamalayan ng mga estudyante at ng mga tao po doon sa region na yon kung paano gumawa ng o mag-design o gumawa ng naturang makina para doon sa kanilang application o kung saan nila gagamitin po, Ma'am Cathy. Alam ko, Sir Mervyn, nakakatuwa, no, na ganito yung nalaman ko. Dahil kahapon ay nagkaroon ako ng panayam kay Ginoong Elmer Francisco. Kung matatandaan mo, siya ang gumagawa ng mga public utility vehicles. At nalaman ko sa kanya, Engineer Jospe, na si Elmer Francisco, ang kanyang kumpanya, ay nag-aangkat. Pero parang sinasabi niya na 80% ng sasakyang modernized jeepney, public utility jeepney niya, ay dito na talaga gawa. Mula rin sa mga engineero natin, in fact, nakikipag-coordinate siya with the MIRDC, pero yung 20%, o sabihin na natin 15% ng paglikha niya ng isang sasakyan ay nagagaling pa rin sa ibang bansa. And in fact, pangarap niya na in 2030 o 2030 ay maging 100% na dito na talaga at wala nang ini-import siya ng mga parte o sabihin natin mga NGO. Kayo ba sa MIRDC, meron kayong mga ganitong pag-iisip na darating yung panahon na ang ating bansa magkakaroon na tayo ng mga industriya na gumagawa ng mga sasakyan na hindi na tayo aangkat? Kasi kung tutuusin daw, sabi ni Elmer Francisco, bagamat ngayon, yung isang NG na yon ay inaangkat niya. Pero sabi niya, kung tayo ang gumagawa, mas mapakamura daw. Yun ang sinasabi niya. So, kayo sa MIRDC, meron ba kayong ito ba yung pangarap niyo na magkaroon tayo sa ating bansa? Po, tama ma'am kayo na andun po tayo sa direction na ganun at sinusuportahan po natin yung mga manlilikhang Pinoy, lalo na yung kami po yung tawag nito, sumusuporta dun sa tinatawag nating localization, no? Localization ng mga makina. Kasi yung mga makina, gagawa siya ng pyesa. Itong tinatawag po namin siyang technology transfer, no? Halimbawa lang po, itong MEIC dito sa lugar na ito is makagawa siya ng isang angkop na makinarya para dun sa industriya dun sa rehiyon nila. So itong makinarya po na ito is itatransfer po niya ito, tinatawag naming technology transfer. Itatransfer niya po ito doon sa mga pribadong sektor na gustong mamuhunan o mag-business upang gawin itong makinarya na to. At eventually, dahil ginagawa niya yung makina niya ito, siya na rin yung maaaring gumawa ng mga dapat gawin dun sa makina, I mean dun sa mga produkto para makagawa ng produkto dun sa makina. So yun po yung namin yung direction na magkaroon ng localization, hindi lang sa paggawa ng makina, pati sa paggawa po nung tinatawag natin yung mga pyesa. Yun po yung sinusuportahan natin. Yun yung role din po na gustong natatangi na maging role ng MEIC para sa mga region po. Para hindi na po aangkat kung saan-saan pa o malayong lugar. Yun po, ma'am. Una, less expenses, di ba? Kesa naman na, halimbawa, nasa Maynila, yung
mga parts, di ba? Pwede naman palang i-produce. Pero correct me if I'm wrong dun sa naisip ko lang na epekto o magandang ibubulot itong Metals and Engineering Innovation Center is that kasi kanina binanggit mo na kada region merong natatangi sila na produkto. Halimbawa, let's say Bicol, Abaca. Ang ginagawa ngayon, pwedeng gumawa ngayon sa Metals and Engineering Innovation Center ng mga makina na pwedeng makalika ng para di ba, makagawa sila ng ano man yung produktong galing sa Abaca, di ba? Na mas mabilis, kumbaga massive production, pero sabi mo nga, meron tayong tinatawag na technology transfer. Meaning, hindi ang gobyerno natin yung mag-mass produce, kundi yung adapter o private sector, private company. Am I right? Engineer Grospe, ganun po yung naiisip ko kung ano. Tama po ma'am, sakto po yung nasa inyong nasabi. Opo, tamang-tama po 'yun. Yun yung ating yun yung direction ni MIRDC at buong DOST system po, lalo na ng RDIs. Yun po yung halimbawa po nakagawa ito kaming DOST MIRDC, itong mga teknolohiya na aming na prototype at ipakita namin na gumagana naman siya is humahanap kami ng magfa-fabricate upang itong fabricator siyang gumawa ng business, siyang magtinda nitong mass production nga na yung tinatawag niyo po ma'am. So in that term po, sila po yung uunlad, yung taong bayan po yung uunlad. So yun po yung ng technology transfer po. Tama ma'am kayo ma'am Cathy po. Question, meron bang qualification para maging adapter sila ng inyong bago, I'm sure meron kayong tinatawag na requirements o qualification bago nyo pwedeng i-transfer sa kanila yung technology na pinag-aralan nila. Yun, tama po ma'am kayo. Opo, meron po. Sa bawat industriya, meron tayong mga qualification, tawag natin ito, criteria. No? Usually, siguro nabanggit na rin dito sa tuklasin natin yung tungkol sa setup, yung proyekto ng DOST na setup, na kapag hihiram ka sa gobyerno, kailangan meron ka ring criteria. So, ganun din po kami, no? Ang criteria namin, halimbawa, syempre, meron kaming design ng makina. So, ang kailangan po namin sa inyo is, kayo rin po, meron din po kayong facility na makakagawa ng makina na yon. At meron po kayong kaukulang investment or meron kayong kapital upang makabili ng raw material at magawain po. So, yun po yung mga requirement namin. May business ka at hindi po kayo fly by night. Yung parang nagbibid lang din po tayo. So, evaluate po namin yung kakayahan ninyo both on technical at saka dun sa financial terms. So, yun yung usually po, Ma'am Cathy. And then, of course, tinitingnan po natin kung meron po kayong mga tauhan o meron kayong mga makina o mga skilled na tao na kayang mag-operate o makagawa ng makina. Kung hindi naman po, tumutulong din po ang DOST MIRDC on that po. So, inire-refer po namin kayo sa DOST region na kailangan nyo po ng technology assistance. So, ibinumungkahi po namin sa inyo, minumungkahi po namin kayo sa kanila upang magkaroon ng intervention. Say, for example, kailangan nyo umutang ng makina. So, doon po, naandun po si MIRDC na sinusuportahan during evaluation na gusto po ninyo nitong design na to ng technology at gusto niyo siyang i-produce. Ayun po, sinusuportahan namin na yung mga pangangailangan po ninyo doon. Bali, yun po yung nasabi ni Ma'am Cathy, no, na merong mga criteria po talaga. At wag po kayong mag-ano doon sa mga criteria na yun, no. Ang gobyerno naman po talaga kung merong pwedeng maitulong, tinitingnan po namin yung pwede namin maitulong when it comes dun sa evaluation at ano yung kailangan yung makina. And then, inilalapit po namin kung saan po yung maaari kayong makahingi ng tulong pag financial po. Yun po, Ma'am Cathy. Yes na. And gusto ko lang kayong bigyan ng pagkilala sa mga ginawa niyo. Kasi meron ako mga naaalala ng mga kumpanya. Let's say, for example, Nisco Philippines. Ma'am Yoli, remember? Opo, kilala ko po. Beneficiary siya ng setup program ninyo.
At sa pamamagitan din, sa pakikipagtulungan din with the MIRDC, actually parang nakilala ko sila because of setup. And nalaman ko nga na parang nagko-collab kayo with MIRDC, nila Ma'am Yoli. No? Mahusay, naging matagumpay ang kumpanya niya. And I'm sure marami pang mga kumpanya rin na kahalintulad ng NISPO Philippines na natulungan ninyo. Diba? Pero may katanungan lang, meron lang tayo isang texter dito na hindi raw ba pwede na ang DOST mismo, ang humawak mismo for massive production at sa halip ay hindi na yung mga pribadong sektor kasi sa takot daw nila na baka yung mga mayayaman o mga tawag dito ay may mga pera na dayuhan ay pwede pong pumasok o maging technology adapter at ang mangyayari, mas pakikinabangan daw ng dayuhan at mga mayayaman sa halip na yung mga karaniwang Pilipino na gustong mag-negosyo. Engineer. Ayun po, tama po kayo dun sa technology transfer. No? Meron po tayong tinatawag na yung Technology Transfer Act of 2009 or 10055. Wherein, ang ginagawa po natin doon is inuuna po natin yung mga Pilipino na adapter. No? Ang karamihan po ng adapters natin is, ang priority po natin is mga Filipino. So, yung katanungan nung kanina na baka kabahan sila, baka may mga foreigner na ganito, no? Meron na pong mga sumusulat sa aming mga foreigner, pero kami pong dito hindi natin alam dun sa ibang agency, pero alam ko po, kaming mga nasa agency ng DOST MIRDC, ang prioritize po namin is tawag nito yung mga Pilipino po talaga. So kung makikita po ninyo, gumagawa kami ng paraan upang i-market yung mga technology po namin. So kami po nakikipag-collaborate sa mga regional offices upang ipaalam na meron kaming technology na ito at maaring i-adapt ng mga businessman po natin. So inuuna po talaga natin yung Pilipino kasi nasa batas po yun. So yun po yung wag po kayo matakot on that. So meron na pong mga nangyari na ganyan na sumulat sa amin, pero ang isa po doon is hindi po namin in-entertain po namin sila, pero ayaw rin po namin kasi na, di ba meron po tayong tinatawag na intellectual property. So, maaring gayahin nila yun sa ibang bansa, pero pagdating dito sa Pilipinas, sila na yung gumagawa. So, baka yun nga ang mangyayari is sila yung mag-production nun at ibigay dito at gawing importation lang ng Pilipinas. So, as much as possible, ini-encourage po namin yung mga businessman, yung mga fabricator ng machine na puntahan niyo po lahat ng DOST RDIs, katulad ng MIRDC, baka meron po kayong makitang possible business na magawa po ninyo sa amin. Pwede po yun, ma'am. Ako nakakatuwa, no? Na, kumbaga, protektado rin pala ang mga kapwa natin Pilipino pagdating sa mga ganyang bagay. Kasi, alam mo na, di ba, actually, yung ibang mga scientists natin, yan ang nire-reklamo. Yung minsan nga, di ba, actually, yung mga tinatawag nilang mga research nila, di ba, sa gamot, di ba? Parang dito kinukuha sa atin yung mga romance. Tapos, magpapanggap yung mga dayuhan na yun na turista sila, pero naka-extract na sila ng kung anuman sa mga lalawigan. At syempre, hindi sila mapapansin dahil turista sila di ba? Yung mga ganung bagay pa lang na nagsasaliksik, sabi sa akin yung ating mga scientists, ay may mga permit pala yan na dapat na hinihingi mula sa ating pamahalaan katulad ng DNR. Kung halimbawang yan ay mula sa kagubatan natin, sa dagat, may mga ganun pa pala, di ba? So, I'm good to know na meron tayong batas na RA 10055. Tama ba ako? Engineer Grosser. Okay. Next na katanungan ko. Napag-alaman ko lang na tapos na yung MEC batch 1, no? At mayroon ng batch 2 ngayon. So, kailan po magsisimula ang ikalawang batch nito at ano-anong region ang sabot nito? Go ahead. Ayun, ma'am. Opo. Ang batch 1 po actually is patapos na po siya, no? So may mga
yung bawat MEIC po ng region nung batch 1 is tinatapos lamang nila yung tinatawag nating research and development. Yung research and development po nila is yung ginagamit na po nila yung mga makinarya na i-donate namin ng MIRDC o ng DOST sa kanila. So yun po yung ginagawa nila. Gumagawa sila ng halimbawa ng mga food equipment, ng mga farm implements po dun sa kanilang research and development. Meron pong isang isang SUC na natapos na. Ito yung nasa DIMSU, no. Ito yung Don Mariano Memorial State College DIMSU. Yan. So meron na siya po, tapos na siya yung doon. Pero yung batch 2, MEIC 2 po is yung kung batch 1 po is 5 yung nakaraan. So meron po tayong 3 region sa Luzon. Bali 4 po kasama si CAR. So 4 po sa region sa Luzon, tapos isa po sa Mindanao yung USTP o Region 10. So meron pa po tayong 10 right now para sa MEIC 2. So imagine nyo po, 10 po na region ang gagawan po natin ng MEIC. Bibilhan po natin sila ng mga equipment, at itong mga SUCs po, sila naman po yung gagawa ng mini MIRDC o isang establishmento para ibahay yung mga kaukulang equipment po para sa kanila. So, ano pa nga po ba yung tanong? Sorry, nakalimutan ko isa. Okay lang po yun. Kung ano yung, binanggit nyo na po yung mga region ang sakop, di ba? So, bali 4 dahil sa region, sa Luzon. Sa Luzon. Oo, bali, sabi ko nga 4 kasi kasama na yung Cardon at isa sa Mindanao at meron pang 10 rehiyon. 10 rehiyon po. Opo, 10 rehiyon. Tama po. So, bali meron pa tayong 3 sa Luzon na naiiwan. Meron uli po 3 sa Visayas plus 4 sa Mindanao. So, ganun po karami yung MEIC. So, parang nagtatayo po talaga tayo ng maliliit na MIRDC para yung gawain ng MIRDC na maliliit din is maaring ma-replicate o ma-duplicate nila doon sa region po nila. Dahil napakalayo nga naman po ng MIRDC doon sa halimbawa sa Mindanao o doon sa pinaka-extreme Luzon po natin. Yun po. So, mabanggit ko lang ma'am, no, yung isang MEIC po natin, gumagawa sila ng tinatawag nating vacuum fryer. So ibig sabihin kung nakakakita po kayo ng tinatawag natin na pinakbet, yung ingredients ng pinakbet, ano po. So meron po yun doon, di ba, kalabasa, sitaw, lahat po yung palulutungin ng vacuum fryer. So, ganun, sobrang lutong po niya. Actually, nung napapunta po tayo, nung pinalad na pumunta sa US, when training sa technology transfer, nakakita po tayo talaga ng ang lulutong na doon ako nagulat na innovative pala yung nagawa ni MIRDC na food equipment na vacuum fryer. So, ayan po, nabanggit niyo po si Ma'am Yoli, no? Nabanggit niyo na rin po kanina. Isa po siya sa taker adapter po natin ng mga food innovative equipment po ng MIRDC. So kung nabanggit niyo po si Mama, yun po. Tama po kayo, nakipag-collaborate din po kami sa kanya. Yun po. Nakakatuwa naman dahil at least ang daming yung ganitong ginagawa ninyo sa MIRDC ay lumilikha kayo hindi lamang ng trabaho, kundi ng industriya. At sana magtuloy-tuloy at kinakailangan talaga magkaroon kayo ng mas malaki pang pondo para mas marami kayo na malikhang MEIC, di ba? Pero ang tanong ko lang, Engineer Mervin, no? Ano yung mga challenges, mga balakid na nararanasan ninyo sa pagtatatag nitong innovation center na to? Meron ba kayong mga balakid? Bakit minsan nagdi-delay o sabihin na natin na hindi agad nagagawa? Kasi di ba, ilan ang regions natin? We have 13 regions nationwide. And yet, ngayon, bali, sabagay, nagsisimula pa lang naman kayo, di ba? Pero, syempre, malaking pondo ang kakailanganin nyo kasi dito. Dahil you put up the building, the innovation center mismo, and of course, the equipment, tapos meron pa kayo mga tao. Meaning, hindi ganun kadali to put up MEIC, di ba? Meron ba kayong mga constraint on budget, mga ganon, engineer? Ayan po.
Parang naintindihan niyo ma'am talaga ang isang proyekto, ng konsepto ng proyekto, no? May mga tao, may pagbili, no? Talaga naman po sa nakita ng ano, no, when it comes yung tinatawag nating innovation, no? Ang isa na naging tawag nito limit natin, mga lalo na yung mga nasa research, no, yung procurement system natin. Hindi naman natin sinasabi na yung procurement system natin is kailangan nating maging perfect, no. Syempre dumadaan tayo sa tamang proseso, pero dahil marami tayong bibiling makina, no, nakalagay na po yan sa ano namin, pero hindi natin na tawag nito, hindi natin makikita dun sa ginagawa natin na magkakaroon ng delay talaga when it comes to, halimbawa, kukunti ang nagbidding, hindi kami pwede magbidding magdiretso na ganito dahil kailangan nating tawag nito, sumunod sa proseso. So dun sa mga maliliit po na gano'n, nagkakaroon kami ng delay, no. So meron pong hindi natin sinisisi lahat sa procurement, pero mostly po sa research and development talaga. Isa yan sa na-identify ng gobyerno natin na nagiging balakid sa research and development. Kasi, di ba, matatandaan nyo ma'am, halimbawa, meron tayong makina at hindi natin makikita yan sa Pilipinas dito. So, kailangan natin is dumirekta tayo sa ibang bansa. Pero, merong mga pagkakataon na meron na pala dito sa Pilipinas na meron na pala siyang sole distributor na hindi natin nakikita at maaring makita yan ng ano na sabihin na maari kayong hindi tumupad doon sa requirement ng ano natin. So ganun po yung nagiging constraint natin. So ang kailangan po natin doon despite po doon is kailangan matalino po kami mga researcher, no. Saan ba kami dapat bumili, sino yung mga ano, kaya kung maaari po kagaya ng mga ganito, no, sumasama kami sa mga networking. So makakita kami ng mga kagaya po ninyo, makakita kami ng mga tao na ay pakilala kami dito, pakilala kayo dito. Tapos yung mga programa po ito naglalayon din sa amin na makita kami na hindi kami yung mga laboratory na nagtatago po kami sa mga laboratory. Hindi gan or the days na po yung mga ganon. Kami po ay kailangan po namin makipagkita sa iba't ibang tao, sa businessman, upang mapakita po namin na meron kaming mga produkto na pwede nating linangin mga Pilipino. Yun po. I agree, no? Ang laking, sa totoo lang, malaki siguro ang magagawa. Ano lang sarili ko lang pong pag-iisip, pumasok lang po. Kasi para lang din po matulungan kayo. Kasi totoo na mahirap po kasi na makahagilap tayo dito sa ating bansa natin. Halimbawa, parte o makina mismo na kailangan yung specific, diba? Sino ba yung pwedeng tawag dito? Kasi syempre, hindi naman basta, lalo na pagkain, diba? Kinakailangan may grade. Ibig sabihin, dapat food grade yung klase ng metal na gagamitin mo. Diba? So, saan mo kukunin ngayon yan? Mas makakamura ka kung galing mismo sa manufacturer mismo nung parte na yon, hindi ba? Pero ang madalas na tanong natin is, meron ba dito agad sa Pilipinas? Kasi syempre, mas gusto mo, dito na lang din natin kunin dahil mas tipid at mas makikinabang yung kapwa natin Pilipino negosyante, right? Diba? So, pero ang iniisip ko lang, hindi ba dapat BPI ang may parang database ng lahat ng to? Dahil ang DTI usually meron silang listahan ng mga iba't ibang kumpanya, iba't ibang produkto sa buong Pilipinas. Di ba dapat may gano'n, Engineer Mervin? And doon kayo mukhang kailangan mag-collaboration ng MIRDC in particular, di ba? Maganda pong suggestion yan, ma'am. So titingnan natin yung mga previously na importation, no, ano po, ng mga makina, mga ganyan po, para makita natin kung saan tayo nagkukulang, kung saan ba tayo kailangan kumuha. Tama po, ma'am. And also Bureau of Custom. I'm sure ang Bureau of Custom may database yan. Alam na nila kung sino yung eto, importer to ng ng ganito, o exporter to si Poncio Pilato. O di ba? O di ngayon, pwede kayong baka pwede nyo kaming tulungan. Siguro some kind of mutual agreement para sa bayan. Lahat naman ng ginagawa ng ating mga ahensya ng pamahalaan ay dapat para sa bayan. So, you collab, tapos partnership, MOA o MOU,
And then, sige, kailangan kasi po namin ng database, baka pwede niyo po kami, ano man may tawag doon, engineer yung parang stakeholders night or something, parang nandun lahat yung summit. Fellowship po. Fellowship na gano'n, di ba? Parang papakilala ng ikaw si ka, gano'n, di ba? So, I think so. Just imagination, di ba? Pwedeng makatulong sa MIRD. Yes po. Sa networking po siya. Opo. Tama po, ma'am. Anyway, mukhang nabanggit mo na nga pala, nabanggit mo na ba yung mga serbisyong makukuha ng lokal na industriya sa MEC, Kanina nabanggit mo na. Opo, kung ma'am, kung para mabilisan lang, sorry. No, kung halimbawa nga yung MEC na yon, ang research and development niya ay nag-focus sa paggawa ng mga makina para sa agrikultura. So, ang serbisyo niya makukuha niya doon ay yung halimbawa pagkakat ng metal, pagbebent ng metal, kung paano mag-design ng makina dahil bibigyan namin ng computer o computer-aided design na mga software itong mga SUCs or MEICs, no po. So, makakakuha rin po siya doon ng mini MIRDC siya, so pwede rin po siya makapag-collaborate ng tinatawag nating R&D. So, yun po yung mga serbisyo na pwede niyang gawin doon. At kung maganda po usually yung nagiging R&D, pwede po namin siyang i-link dun sa ibang mga laboratory dito sa MIRDC, kagaya ng tinatawag naming Amerial, yun po yung sa robotics. Tapos andyan po si Engineer Leaf, yung tungkol dun sa AMSEN naman po, yung sa 3D printing. Maaari po namin siyang i-link sa other pang DOST agency na may mga laboratory, kagaya ng ASTI, kung kailangan talaga nila ng programming, di ba yung sa PhilSA, kagaya ng mga yan po. So pwede po namin silang i-link doon. Ayun po, ma'am. Yun yung mga serbisyo po. Oo, nakakatuwa din kasi dahil imagine mo, kayo pa lang sa MIRDC ang pinag-uusapan natin, ha? And yet, tignan mo ang magiging impact ninyo kung talagang magtutuloy-tuloy at yung talagang goal ninyo na gusto nyong magawa para sa bansa natin. Hindi malayo ang industrialisasyon. And when you say industrialization, you create jobs, and you create more professionals just like you, right? Diba? Can you imagine that? Anyway, kailan magiging bukas sa publiko ang pasilidad? Ayun, ma'am, no, yung nabanggit ko lang, idagdag ko lang kanina, no, yung ibang MEIC kasi tinatapos pa, no, lalo na yung batch 1, no. Patapos na sila ongoing na sila sa ngayong 2023 dapat patapos na po sila. Yun nga yung sinabi ko kanina, meron pa silang tinatapos na research and development, no. So samantalang yung mga MEIC 2 po, batch 2, of course 3 taon ulit po ang bubunuin ng mga yan. So mga 3 taon pa bago po mabuksan, kasi ite-train po natin sila, bibigyan po natin sila ng makunarya, tuturuan po natin sila mag-design ng mga equipment, tapos tuturuan din po natin sila mag-networking dun sa loob ng rehiyon nila para siyempre, kailangan natin meron gagamit ng mga makina na ginawa po nila or parte, no? Hindi po natin matatawag na innovation kapag ang isang makina o isang parte ng equipment ay hindi napapakinabangan. Yun po. Oo, correct. Ako, alam mo, nakakatuwa at ang dami kong natutunan din sa'yo, Engineer Grospe, no? At nawa ay hindi ka magsawa. Ang mga katulad mo ay napakahalaga sa ating bansa. Pero sa huling bahagi, no, Engineer Mervin, nasa yung pagkakataon, baka meron pa akong hindi na itanong, pero gusto mong ibahagi sa ating palatuntunan. At baka may nais kang sabihin sa mga opisyal ng ating pamahalaan, sa ating mga mambabatas, para matulungan at mas lalo kayong maraming MEIC na maitayo sa bawat rehiyon ng ating bansa. Go ahead, nasa yung pagkakataon. Ayan po. So, ang gusto ko lang maiparating lalo na dun sa mga, ako dun sa, lalo na sa mga profesor at mga SUCs natin, no, magtulungan tayo, no, kami na mga workers ng science and technology, no, magtulungan tayo dahil isa din layunan natin, no, yung innovation. Pag sinabi natin kasing innovation, nalilink yan sa science and technology. Nalilink din si innovation sa invention. So, ang invention talaga, nagsisimula yan dun sa mga
malilikot pero malikhaing pag-iisip ng mga tao at lalo na yung mga nasa mga sa academe, no? So diyan nagsisimula yung mga questions natin at doon tayo bumubuo at lumilikha ng mga makina o invention. So kung titingnan po natin yung mga invention na yan is tinatawag nating tacit knowledge o sinasabi nating komplikadong knowledge, knowledge, komplikadong kaalaman ang nasa loob ng teknolohiya na yan na hindi basta-basta makukuha, no? Na hindi basta-basta makukuha ng ibang bansa o ng ibang tao. Tapos, kapag iyan ay hindi basta-basta nakukuha, ito'y tinatawag nating intellectual property. Kapag ang intellectual property ay kaaya-aya siyang i-transfer sa ibang bansa, say for example, i-import natin sa Taiwan, sa China, sa US, di ba babalik yan sa atin in a form na meron tayong mga tax. So, yan yung magbibigay sa atin ng tinatawag na knowledge economy. So, kung patuloy tayong lilikha, ibig sabihin yan, patuloy yung innovation natin. So, maging instrumento nawa tayo, no, ng inobasyon. At para dun sa ating mga, mambabatas, no, suportahan natin ang science and technology, no. Sabi dun sa innovation, Global Innovation Index na tinayo ng WIPO o yung World Intellectual Property Office, no. Ang nire-recommend talaga nila is yung yung GERD natin is dapat nasa 1%, yung expenditure ng research and development ng bansa natin is nasa 1%. Pero nung mga nakaraang taon nakita po natin na tawag nito na nasa 0.13% lang po, napakababa po no. So ang kailangan po natin is 1%. Kung makikita po ninyo ang US, yung mga nangunguna na yan, nasa 12% higit po ng national budget nila is nasa science and technology or research and development. Pero alam natin na malayo nun. Pero tulungan natin yung mga kabataan natin na mapunta dun sa science and technology upang magkaroon tayo ng mas maraming tinatawag na knowledge economy. Dahil doon magkakaroon tayo ng maraming intellectual property na maaaring pakinabangan ng ating bansa. Yun po, ma'am. Ayun po, ma'am Cathy. Much, Engineer Marvin Grospe. At talagang natutuwa ako na nakapanayam kita ngayon dahil ang dami ko rin natutunan sa'yo. Pero sana hindi ito ang una at huli na ikaw ay aking makapanayam, engineer. Next time, sana mas marami ka pang ibalita sa aming mga ganda at kaalaman na pwede mong ibahagi sa ating mga kababayan. Thank you so much. Napakabilis po ng oras, isang oras na naman po ang nakalipas, pero patulad po ng layunin ng palatuntunang ito, patuloy namin tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Tandaan po natin batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan, na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakaran tatakda ng sapat na mga liburang panlipunan. Nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipigil ang aming palatuntunan kasi natin naway magsilbing gabay at tulong ang makalaman ng narinig at nag-iwan sa inyo ng pamatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawagsak ang ating lipunan. Cathy Cruz po, ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel kay Per Archibald, kayo din po sa ating panauhin ngayong gabi, walang iba kundi si Engineer Marvin Grospe. Kami po ay lubos na nagpapasalamat at pansamantala po kami nagpapaalam na sinamahan ninyo kami dito sa loob po ng isang oras sa tuklasin natin. Hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang sa inyo lahat. Gandang hapon po. Araw-araw ang digmaan.
Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin natin hanggang sa muli.